Hi guys! Welcome to my vlog. Ang topic naman po natin ngayon ay about naman po sa Maya Easy Credit. Kung paano ba tayo na a-approve dito and kung magkano po yung ino-offer nila. Bale, dito po siya makikita guys sa Maya app po ninyo under credit. So, nakalagay dito is get up to 30,000 pesos with the Maya Easy Credit. So, yung approval po nito, yung credit approval po ninyo is nakabase sa inyong eligibility. It means na pwede sa credit history nyo or credit score or pwede rin sa kung gaano mo kadalas ginagamit yung Maya app. Like pag-load or pag-save or pwede rin sa mga pay bills. So, yan po. Kung madalas mo po siyang ginagamit sa pag-pay bills and lagi kang nagka-cash in, doon po sila nagbe-base din po. So, pagka-click po natin ng apply, ito po yung magpapakita, yung privacy notice. So, need mo po yung basahin lahat and then mag-click lamang po tayo ng continue. And ito po yung nagpakita nung pagka-click ko ng continue. So, sabi dito, Maya Easy Credit isn't ready yet for you. So, sabi pa dito, to improve your chances of getting Maya Easy Credit, keep using Maya to pay your bills or pay via QR or card at our partner merchants. So, nakadepende talaga sa paggamit mo ng app like paying bills. So, pwede mong i-click yung put me on the list or pwede namang hindi. So, lagi mo lang siyang i-visit every time na kung alam mo or kung lagi mong ginagamit yung bills, so pwede mo siyang i-check every week sa app kung eligible ka na. So, lagi mo lang i-click yung apply, sasabihin naman kung hindi pa available sa inyo or pwede rin na ma-approve na siya. And since yung unang pinakita ko sa inyo is yung account na hindi masyadong nagagamit, so mga once or twice a month lang talaga siya nagagamit, kaya hindi pa siya na-approve. So yung nasa screen naman po is yung sample ng approved na sa Maya Easy Credit. So kung nakikita nyo dyan, yung available credit is naka 0 na since nagamit na lahat yung 6.5 na credit limit. So kung makikita nyo dyan, yung 6.5 na yan na nagamit, ang balik is 6,958.36. So, pumapatak lamang na nasa less than 500 or about 500 yung interest niya. So, 6,958.36. So, napakaliit lamang po. And, ito po yung interest na yan is for 1 month only. So, kung alam nyo na wala kayong ganyang kalaki within 1 month, wag nyo pong i-max out yung limit po ninyo. Since ito po is for 1 month lamang. And yung pagbabayad po nito is pwede po siyang partially or in full anytime. Basta kung for example yung billing period mo is 16, kailangan until 16 mabayaran mo na po lahat yung nagamit mo kay Maya Easy Credit. And pagka nabayaran mo naman siya, pwede mo siyang i-withdraw ulit agad. Agad-agad yan. So 16 nagbayad ka, and kailangan mo pa rin siya, so pwede mo pa rin po siyang kunin. So, paano nga ba siya nagagamit? So, ito po is pwede po siyang convertible po siya sa cash. So, pagka winidraw mo yan, napupunta siya agad sa inyong Maya wallet. So, pwede mo siyang i-withdraw, pwede mo siyang gamitin na pambayad ng mga bills. So, pwede siyang gamitin din sa mga online shop. So, basta meron siyang option na Maya Easy Credit, pwede mo siyang pambayad or pwede mo naman idiretso na lang sa inyong wallet and then yun na lang yung i-withdraw or gamitin as payment method sa mga online shop or sa mga pag-pay bills. So, maganda po itong Maya Easy Credit kasi madali lang po siya. Once na na-approve ka po and mag-withdraw ka ng inyong credit limit, madali lang po siyang ma-transfer. So, within seconds lang po siya, napupunta na siya agad sa inyong wallet. And kung titignan mo, sobrang napakaliit po talaga ng interest niya. So, wala pang 500, yung 6.5 and 1 month to pay na po siya.
And then, pagka winidraw mo, wala rin siyang bawas. So, buo mo siyang makukuha and mapupunta siya sa wallet mo. Wala na po yung additional fees. Like sa mga OLA, na pagka nag-loan kayo sa mga OLA, within 7 days lang ang bayaran, hindi nyo pa makukuha ng buo yung pera and ang laki pa ng interest. Bukod sa deduction, meron pa siyang additional interest and less yung term niya. So, mga 7 days or 15 days lamang. Samantalang ito, within 1 month mo siyang babayaran. So, marami kayong time para maghanap ng pambayad para mapangalagaan din yung Maya Easy Credit nyo. So, lagi nyo pong tandaan na kailangan alagaan nyo yung history nyo dito kay Maya Easy Credit para ma-offeran kayo ng mas mataas na credit limit. So, tumataas po siya. And yung palang unang approval ko dito sa Maya Easy Credit is 5,000 and then pag lagi mo siyang nagagamit, tumataas po siya. So sa akin, isang beses pa lamang po siyang tumaas. So from 5,000 naging 6,500. So kung i-compare mo to sa GCash loan, yung GCash loan kasi pa iba-iba yung offer nila. Minsan mataas, minsan mababa kahit na um, wala kang missed payment sa kanila, hindi hindi mo siya or hindi siya reliable kasi pagka full payment mo, hindi mo sure kung makakapag-loan ka ulit ng ganong halaga kasi paiba-iba po siya. Hindi po gaya ng Maya Easy Credit, basta nagbayad ka lang ng timely, yung credit limit mo hindi yan bumababa and tataas pa siya. And paano po ba siya babayaran? So, ganito lamang po. Yung nakikita nyo sa baba na Pay Now, i-click nyo lamang po yan para mag-pay ka po ng partial or full payment. And then, ito po yung magpapakita pagka-click nyo ng Pay Now. Makikita nyo dyan yung account number and then amount. Pwede nyo i-edit yung amount kung magkano lamang po yung babayaran nyo po muna. And then, click Continue. So, ayan, meron ng option dyan na My Wallet. So, lagyan nyo lamang po ng funds yung wallet po ninyo or mag-cash in kayo para pag nagbayad na kayo ng Maya Easy Credit, yun po yung gagamitin natin na pang-payment. So, ganun lamang po siya kadali. So guys, malaking tulong po itong si Maya Easy Credit kaya kung gusto mo siyang ma-approve, lagi lamang po siyang gagamitin. So, kung ang ginagamit nyong pangbayad ng bills nyo is yung GCash nyo, so try nyo naman pong mag-switch muna sa Maya para po may chance kayo na or mas malaki yung chance nyo na ma-offeran ng Maya Easy Credit. So, yun lamang po. Kung may katanungan kayo, mag-comment lamang po kayo sa comment section and sasagutin po natin yan. So, see you again next videos. Thank you for watching.